Natikitan si Aaron sa illegal na parking ng kanyang sasakyan sa sidewalk sa Quezon City. Namultahan din siya ng 1,000 pesos. Pero katwiran ni Aaron, mahigit isang taon na niya itong ginagawa matapos payagan noon ng mga otoridad. Nadadaanan pa rin naman daw ang sidewalk. Ang pinaka-best way na lang siguro namin na gawin ngayon is to go sa barangay namin din makipag-usap para maging malinaw kung ano ba talaga yung sidewalk. Halos 170 na sasakyan ang natikitan ng MMDA sa Mabuhay Lanes. Karamihan sa kaso ng illegal na parking tulad ni Aaron. Wala naman kaming magagawa so nag-comply na lang kami. Siguro last na to. Bibigyan sila ng 10 working days para i-contest nila yung apprehension nila sa illegally parked vehicles. May mga nato at na-impound din kabilang ang mga motorsiklo. Higit 70 MMDA personnel ang nag-ikot sa kahabaan ng Timog hanggang sa Banawe sa Quezon City, bahagi ng bagong strike force group para tugunan ang holiday traffic. Kung natikitan ka sa umaga tapos di ka pa umalis, pagbalik nila sa hapon, kung andun ka pa, pwede ka pa matikitan. Mararamdaman ng mga laging nagva-violate ng illegal parking, yung talagang determinasyon namin na talagang matikitan sila at hindi na sila umulit. Ipinunto ng MMDA na nasa 20% ang nadadagdag sa mga sasakyan tuwing Christmas rush. Nasa 427,000 daw ang average traffic volume kada araw sa EDSA pa lang. But take note po, hindi lang po to dahil sa Christmas rush. Definitely, magpapatuloy pa rin tayo dahil ang batas trapiko naman ay walang pinipiling oras. Tutuloy-tuloy po ang operation natin. May 17 mabuhay lanes na nagsisilbing alternatibong ruta para sa mga motorista sa Metro Manila. Carrie Gator, CNN Philippines.